Hi everyone, this is your host. My name is Uray. October 10 na ngayon. Kanina umaga, mga around 2 o'clock in the morning, nagising ako. Hindi yun yung usual na nagigising ako. Kasi ang natatandaan ko at yung habitual na gising ko talaga is around 4. Ganyan, mga 4. Tapos hindi na ako niyan minsan nakakabalik tulog. Kasi nagbabasa na lang ako. Ang una kong binabasa ay yung daily reading sa cellphone ko. Meron ako naka-install na Bible at binabasa ko yung daily readings from Gospel to Psalms to ano pa ba yung isa? Nandun sa cellphone ko. Yung readings for today, yung Gospel for today and the Psalm, yung Salmo Responsorio. So yun ang ginagawa ko pagka nagigising ako. And then after ko niyan magbasa, nag-i-scan ako o nagbabrowse ako sa Facebook o kaya sa YouTube. Nalungkot ako kasi pag browse ko sa Facebook, ang una ko nakita yung mga post about sa mga kababayan natin sa Davao. So isa lang ang naisip ko sa mga oras na yon kanina habang nagbabrowse ako, sabi ko, sana itong mga nangulimbat ng Kabanang Bayan ay magsipag bawas sila sa kanilang mga bagahe. Ito sila allegedly Martin Romualdez na mga involved dito sa malalaking skandal sa pera ng bayan, Zaldico, yung kanilang mga barkada sa pangungulimbat nito, yung tinatawag Gang of Six na mga pinangalanan na sila Suarez, sila Dalipe at iba pang mga kasangkot. Hindi lang itong sila Martin Romualdez, pati na rin itong mga contractors na nag-ipon ng malalaking mga kickbacks o mga pagdahaya sa project budget ng mga infrastructure sa Pilipinas. Magbawas kayo ng mga bagahe ninyo. Itong nangyayari ngayon ng mga calamity sa Pilipinas, lindol, baha, bagyo, ano pa man, tag-ulan, walang sawang kagutuman, itong paghihirap ng ating bansa, hindi pa ba kayo nadadala? Magbawas kayo ng inyong mga bagahe, bawasan ninyo yung mga yaman na inyong mga kinulimbat, yung mga hindi naman sa inyo yan. Bakit hindi kayo ngayon lumabas? Bakit hindi kayo ngayon mag-isip para naman mabawasan yung inyong mga kasalanan? Kasi ito na yung panahon, binibigyan na kayo ng chance ng Diyos na magbago na kayo, bawasan nyo yan. Baka sakaling mapatawad kayo ng mga tao, hindi man ganon ka massive yung pagpapatawad sa inyo ng mga tao dahil dito sa inyong dahil dito sa nabulgar na mga kabulastugan ninyo. Ang Diyos ay hindi mapaghigante, ang Diyos ay ang Diyos na mapagpatawad. Baka sakaling dito sa pagkawang gawa na gagawin ninyo sa Davao, sa Cebu, sa Benguet, na sunod-sunod na tinamaan nitong malaking sakuna ng paglindol, ay baka sakaling mapatawad kayo. Bawasan ninyo yung mga bilyon-bilyong perang na kulimbat ninyo sa Kabanang Bayan. Maawa kayo sa kapwa Pilipino. Maawa kayo sa mga taong naghihirap sa mga oras na ito, sa araw na ito, at sa panahong kailangan nila ang gobyerno. Gumising kayo sa inyong pagtutulog-tulugan dito sa mga nangyayari. Ito na yung paalala sa inyo na yung mga material, yung mga pera na nagdidikta sa mga buhay nyo. Kaya kayo nagkakaganyan na hindi kayo up to sawa na pagnanakaw. Hindi yan nakakabuti. Ito na yung panahon na baka sakaling yung mga kasalanan ginawa nyo sa taong bayan at sa Diyos ay mabawasan. Magbago na kayo. Kailangan kayo ngayon ng Cebu, ng Davao at ng Benguet at ng iba pang mga nasalantaan ng anumang kalamidad.
bawasan ninyo yung mga kabigatan ng puso ninyo. Alam ko na marami kayong mga dinadalang mabibigat ngayon dahil sa inyong mga pinagagawa. Pero ang tao naman ay madaling magpatawad kung kayo ay aamin sa inyong mga kasalanan at pagbayaran ninyo ito at tumulong kayo sa mga nasalanta ng mga lindol dahil nasa inyo ang pondo ng bayan. Huwag niyong hayaan na kainin kayo ng kasamaan. Eto, meron tayong mga kababayan na nangangailangan ngayon, walang matirhan, nasa kalsada. At ito yung magti-trigger ngayon ng looting, pagnanakaw, pagkakagalit-galit. Kasi ang iba magpapasiguro sa kanilang makakain. So itong ang nangyari ngayon sa Davao, mag-trigger ito sa ating mga kababayan na magnakaw doon sa mga establishment na binayo ng lindol. Dahil wala silang magawa, wala silang matakbuhan. Dahil ang pondo ng bayan na para sana sa mga ganitong unexpected event na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo, meron dapat nito naka-allocate ng mga emergency fund. Itong mga pondo para sa emergency fund, ninanakaw ninyo. Kaya itong panahon na sinusubok tayo, tinitesting tayo, lumabas kayo. Lumabas kayo. Bawasan ninyo yung mga bagahe, yung mga naibulsa ninyo. Hindi yan ang magsasalba sa inyo. Hindi yan ang sasalba sa inyo sa pagdating ng panahon ng paghuhusga. Ang magsasalba sa inyo ay ang pagpapatawad, ang pag-amin ng kasalanan, ang pagsisisi, at pagbalik ng mga ninakaw ninyo sa kaban ng bayan, sa mga sa gobyerno para maitulong dito sa mga nangangailangan ngayon. Ang daming estudyante na apektuhan, ang daming mga maliit na pamilya ang lalong maghihirap dahil dito sa pagtama ng lindol. Sana magising kayo. Itong mga allegedly malalaking taong nai-involve sa flood control anomalies, Martin Romualdez, Saldico, mga contractors, mga engineers, at iba pang mga nagnakaw sa gobyerno. Kailangan ngayon ng mga maliliit na mamamayan ang pera na ninakaw ninyo. Kaya sana naman tamaan kayo ng mga konsensya ninyo. Tamaan ang inyong mga konsensya ninyo dito sa makikita nyong mga balita na mga nabiktima ng lindol. At ito ang pakababa o makakapagpababa ng inyong mga pride. Sana naman maawa kayo sa taga Davao. So yun lamang po mga kababayan, dahil magtatrabaho ako. Ang oras ko ngayon dito ay 8:25 ng umaga. I need to start my work at 9. Maraming salamat. Bye for now.